Sa loob ng maraming taon, isang misteryosong figure ang kinagigiliwan ng sambayan ng Pilipino, isang lalaking laging may suot na madilim na salamin, may boses na madaling makilala, at may presensyang hindi kailanman nawala sa alaala ng OPM. Si Randy Santiago, ang orihinal na Mr. Shades, ay naging bahagi ng soundtrack ng maraming buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nawala ang kanyang presensya sa telebisyon at pelikula, dahilan upang marami ang magtanong, nasaan na nga ba si Randy Santiago, at ano na ang tunay na takbo ng kanyang buhay ngayon? Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na siya ay tuluyan ng nilamon ng katahimikan, iniwan ng kasikatan, o napag-iwanan ng mas batang henerasyon ng artista. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim, mas personal, at mas makabuluhan kaysa sa karaniwang tsismis ng showbiz. Ang kwento ni Randy Santiago ay hindi kwento ng pagbagsak, kundi kwento ng pagpiling lumayo sa ingay upang yakapin ang isang mas tahimik, ngunit mas buo at makabuluhang buhay. Hindi may kakaila na si Randy Santiago ay ipinanganak na may sining na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang kanyang ama na si Pablo Santiago ay isa sa mga respetadong direktor noong dekada 70 at 80, habang ang kanyang ina namang si Shilito Legaspi ay isa ring aktres. Lumaki siya sa likod ng kamera, sa mga set na puno ng ilaw, script, at pagod. Isang mundong pamilyar sa kanya bago pa man siya sumikat bilang mga awit. Kasama ang kanyang mga kapatid na sina Raymart at Rowell, naging natural na bahagi ng kanilang buhay ang industriya ng aliwan. Ngunit sa kabila ng tila perpektong simula, may isang lihim na pasanin si Randy na matagal niyang kinimkim, isang insekuridad na hindi agad napapansin ng publiko. Para sa marami, ang suot na shades ni Randy Santiago ay simbolo ng pagiging cool, misteryoso, at kakaiba. Ngunit para kay Randy, ito ay nagsimula bilang isang panangga. Bata pa lamang siya nang magkaroon ng kondisyon sa kanyang kaliwang mata na tinatawag na ptosis, kung saan bahagyang nakalaylay ang talukap ng mata. Sa isang industriyang sobrang kritikal sa itsura, naging sanhi ito ng hiya at takot na mahusgahan. Sa halip na hayaang wasakin siya ng insekuridad, ginamit niya ito bilang lakas. Ang salamin na minsang proteksyon lamang ay naging bahagi ng kanyang identidad. Hindi nagtagal, ang Mr. Shades ay naging isang imahe, isang tatak, na minahal ng publiko. Mula sa kahinaan, nabuo ang isang icon. Noong dekada 80 hanggang 90, si Randy Santiago ay isa sa mga pinakasikat na mga awit sa bansa. Ang kanyang mga kanta ay patok sa radyo, telebisyon, at karaoke. Kasabay ng kasikatan ay ang walang katapusang tsismis tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Idinugtong ang kanyang pangalan sa ilan sa mga pinakamalalaking bituin ng industriya, mga kwentong lalong nagpalakas sa kanyang imahe bilang isang babaerong artista. Ngunit tulad ng maraming kwento sa showbiz, malayo ang imaheng ito sa katotohanan. Sa likod ng kamera, si Randy ay isang tahimik at pribadong tao, malayo sa magulong buhay na madalas ikabit sa mga sikat na personalidad. Sa gitna ng kasikatan, pinili ni Randy Santiago ang isang buhay na bihirang piliin ng mga artista. Noong dekada 80, pinakasalan niya si Mary Lou, ang babaeng naging katuwang niya sa loob ng mahigit 4 na dekada. Sa isang industriyang puno ng hiwalayan at eskandalo, nanatiling matatag ang kanilang pagsasama, walang ingay, walang drama. Para kay Randy, ang pamilya ang kanyang kanlungan. Hindi niya kailanman ginamit ang kanyang personal na buhay bilang puhunan sa kasikatan. Mas pinili niyang panatilihin itong sagrado at malayo sa mata ng publiko. Ngunit ang tahimik na buhay na ito ay hindi ligtas sa pinakamabigat na pagsubok na maaaring danasin ng isang magulang. Isang trahedya ang yumanig sa buhay ni Randy Santiago nang pumanaw ang kanyang anak na si Ryan Leonardo sa murang edad na 24. Dulot ito ng komplikasyon mula sa isang bihirang sakit sa utak. Para sa isang ama, walang sakit na hihigit pa sa pagkawala ng anak. Ito ang sugat na hindi kailanman ganap na naghihilom. Sa halip na ipakita ang kanyang pagdadalamati, pinili ni Randy ang katahimikan. Lumayo siya sa spotlight, hindi upang tumakas, kundi upang magluksa ng pribado at manatiling matatag para sa kanyang pamilya. Dito nagsimulang mapansin ng publiko ang kanyang tila pagkawala, isang pagkawala na may malalim at masakit na dahilan.
Bagamat nabawasan ang kanyang presensya sa harap ng kamera, hindi kailanman tuluyang umalis si Randy Santiago sa mundo ng sining. Sa halip, bumalik siya sa kanyang pinagmulan, sa likod ng kamera. Naging direktor at producer siya, mga papel na matagal na niyang nauunawaan dahil sa kanyang pamilya at karanasan. Para sa kanya, ang pagdidirect ay hindi pagbaba ng antas, kundi isang bagong yugto ng malikhaing kalayaan. Dito niya mas naipapahayag ang kanyang ideya at mas nauunawaan ang hirap ng mga taong madalas ay hindi napapansin, ang mga crew, staff, at manggagawa sa likod ng bawat palabas. Samantala, muling nag-alala ang publiko nang mabalitang sumailalim si Randy sa operasyon sa mata dahil sa katarata. Marami ang nagtaka kung tuluyan na ba niyang iiwan ang kanyang iconic na salamin. Ngunit matapos ang matagumpay na operasyon, mas naging maingat siya sa kanyang kalusugan at mas pinahalagahan ang balanse sa buhay. Sa dami ng pagsubok na kanyang hinarap, mula sa insekuridad sa sarili, matinding kasikatan, pagkawala ng anak, hanggang sa tahimik na paglayo sa kamera, nanatiling buo ang pagkatao ni Randy Santiago. Hindi niya hinayaang tukuyin siya ng tsismis o ingay. Sa halip, pinili niyang tukuyin ang sarili sa pamamagitan ng dignidad, prinsipyo, at tahimik na tagumpay. Sa huli, ang kwento ni Randy Santiago ay hindi lang tungkol sa isang artista. Ito ay kwento ng isang taong piniling mabuhay ng may saysay, kahit wala sa sentro ng atensyon. At marahil, sa isang mundong sanay sa ingay, ang kanyang katahimikan ang pinakamalakas na pahayag.